Oras na ng totoong drama at aksyon. Tunghayan ang mga nadokumento naming pagpapamalas ng kabayanihan at walang takot na pagtupad sa tungkulin. Hatid namin ay mga impormasyong maaaring makapagligtas ang inyong buhay sakaling kayo naman ang malagay sa peligro. Magandang gabi. Ako naman Arnold Clavio at ito ang Rescue. Sunog, bahal, idol, aksidente at rumiresponde bawat oras at minuto. Mga tatay, mga tata, tumuhin na kayo! Sige na, wag mo na pumasok! Kapag ang buhay namin dito, Kunin daw yung baril. Ito, sabi bibinyagan, sabi niya sa anak kasama niya. sa kalikasan mo, ang loko sa kalikasan mo. Mahigit 30 bahay sa Tondo naabo. Pero ayon sa ilang residente, hindi ito aksidente. Kagagawan daw ng mag-asawang nais maghiganti. Bali, minatanggap kami sa telephone. Bali, may caller kami. Malaking alarma na talaga eh. Talagang buong Metro Manila, alas talaga, tumatakbo na talaga. Kasi, ang involved kasi, yan, like material, kailangan talaga mabilis kasi lumaki ang apoy pag ganyan ang involved. Siguro, mga 50s na fire truck yung rumisponde nung time na yun. Kasi ang mga bumbero lang talaga ang may karapatan na magduktong ng linya kung kapos ang linya nila. Ang nagpahirap sa responde, yung mga tao. Kasi yung mga tao, nahirapan talaga kaming makalapit sa apoy. Gawa ng naglalabas sila ng gamit, kami naman pumapasok, nahaharang kami. Saka yun sa area, masikip din yung kalsada nila, hirap talagang pumasok yung mga fire truck. Kaya iba-ibang daan sila. Kaya ang layo ng pinasukan ng iba. Muna kayo pumasok, mga tata, tumuhin na kayo! Sige na, wag mo na pumasok! Brale! Brale! Linya! Ano? Alay na, meron tayo doon sa baba. Inuna muna namin yung harapan, and then nung medyo na-penetrate na namin yung harapan, umakyat na kami ng bubungan. Hanggang sa nakita na namin yung apoy talaga, hindi namin matamaan yung apoy eh. Kaya namin sinira yung bubungan para ma-penetrate namin yung loob ng bahay na nasusunog. Utuban! Utuban at saka yung BFP! Kaya dito ka po yun! Yun na oh. Ayun na oh! Delikado, syempre. Syempre, nasa ibabaw ka ng bubong and then malakas yung apoy, yung usok. Once na nawalan ka ng tubig, pwede kang masuffocate. Pressure! Wala na, JT! Pressure! Pressure! Inaway na! Oh, tubig! Hoy! Hoy! Talagang nagkakaubusan talaga dahil limited lang naman ang content ng mga fire truck. Kasi sa dami ng fire truck, hindi na kailangan na maghanap pa ng hydrant dahil tuloy-tuloy lang naman yung supply dahil yung mga last fire truck na dumating sa fire scene,
isusupply nila yung tubig nila papunta dun sa harap. Tuloy-tuloy operations hanggang totally declare yung sunog na under control. JD! Meron ka sa gilid. Meron doon sa pinakalan yun eh. Yung malaki. More than 1 hour yung operation natin. Pag dinedeclare na fire under control yung sunog, kapag yung sunog ay hindi na makaka-apekto dun sa mga malalapit na bahay. Although meron pa rin nakikitang usok, meron pa rin nakikitang apoy, pero hindi na siya lalaki. Standby tayo pero wala kasi injury, pero SOP talaga pagka paramedic ka, talagang mag-standby ka for talaga kung may accident sa mga fire volunteer, sa mga gobyerno, sa mga tao. Wala naman victim. Talagang sunog lang talaga. Pero casualty, wala tayong casualty. Hindi ka nung kukulit, nakababad sa tubig. Ginagagana yun, nakababad na eh. Yung damage namin dineclare is more than 500,000. In my own understanding and interpretation of this, the fire pattern and the fire behavior of the scene, pwede sabihin na na meron talagang indication na medyo sinadya. Indication lang ito kasi doon sa basing on the behavior ng fire, kasi kasama ko sa mga first responder doon. Ang bilis lumaki, nagulat kami lahat. Ang bilis lumaki ng sunog. Considering na 9 PM ay medyo gising pa lahat yung mga tao. In the other side, puro light materials kasi, kaya pwede na natin sabihin na accidental. Kasi pag light materials kasi, mabilis talaga lumaki yung apoy. Umupa na ang apoy, pero ang hinanakit at galit ng mga residente, nagsisimula pa lang magningas. Isa nga ba itong uri ng kaso ng arson? Sinuwi mo na, alam mo naman 2 taon, hindi ko sila sinigil ng upa. Ba't sila sinawano?